Ito magandang topic nililista ko yan kasi yung Department of Finance natin headed by si Rectum gusto nila plans to increase yung VAT to 15% by first quarter of 2026. Anak ng kamoting kahoy, biro mo from 12 gagawing 15. Ay no. So pag kumain ka sa labas 100 pesos plus 15 pesos yun kasi 15% Ganun dati 12. So itataas pa lalo. Bakit? Ang daming ang nanakaw sa flood control That is taxpayers money. Tapos itataas mo pa uli yung VAT. Anong gusto mo mangyari? Mr. Rectum, anong gusto mo mangyari? Lalong magkanda hirap-hirap ang mga Pilipino kasi tataas ang bilihin yan pag kumain kami sa labas, mas mataas ng 15%. Plus say 100 plus 15 pesos kami. Di ba? Goods and services yan. Yung VAT na yan. Lahat meron yan So, dito meron akong isang article na nakita. Biro mo, 643 billion VAT collection sa 2024. Ang grabe, ang laki, di ba? Billions of pesos yun Saan na napunta? Sa bulsa ng mga politiko? Saan na napunta yung 643 billion na to? Tapos doon nga sa article din na yun nakalagay yung 600 billion flood control corruption. Biro mo, bilyones Grabe, pera ng taong bayan yan na dapat nakapagpapatayo na school, which is nakakalungkot. 22 classroom pa lang ang natatayo ni BBM. Biro mo yun, last year ba yun nakalagay doon 22 classroom, samantalang yung dating presidente 23,000 Biro mo yung diferensya. So 3 years na 22 classroom lang may budget yun saan napunta yung budget, di ba? So kada taon may budget ng paggagawa ng classroom, nasaan napupunta yun? Pati nga yung sa PhilHealth na 80 plus 89 yata yun billion na ito ring Department of Finance Secretary ang nagsabi na i-transfer sa kabanang bayan. PhilHealth yun para sa kalusugan ng mga mamamayan yun pambili ng gamot, makatulong sa mahirap. Yet inaalis nila yata yung karapatan ng mahihirap na mabuhay. Is it correct? Tama ba, Mr. Rectum? Ganun ba gusto mong mangyari? Na kaming mahihirap, talagang maghirap na lang. Pag nagkasakit, walang pambili ng gamot kasi walang pera na yung gobyerno to provide us medicine, free medicine. Diba? Biro mo 643 billion sa VAT. Ang laki diba? Tapos ang mangyayari, mangungutang pa ulit tayo. Lalabas dito rin Department of Finance din 5 billion per day ang uutangin para lang ma-accommodate yung 2026 budget. Biro mo yun, 5 billion a day. Ito yung 643 billion, i-offset mo na lang dun, diba? Hindi ka na mangungutang, simple as that. Meron pang income tax na kinokolekta. So sabi nga nung isang article, hindi tayo mahirap ang Pilipinas hindi mahirap pinapahirapan lang tayo because of all these politicians na gustong magkapera lang. Mga mga walang kaluluwa kasi hindi nila iniisip na itong pera ng gobyerno are people's money yan taxpayers money yan Ang gobyerno talaga walang pera Kung walang tax, walang pera ang gobyerno. Tapos ibebendalo nila, bendalo. Diba? Ay kung kami mag-bend ng law, hindi kami magbayad ng tax, what will happen? Yung sinabi nga na bababaan yung VAT, malulugi ang Pilipinas. I don't think so. Ito nga 640 billion na 2024 ang kolekta sa VAT. Tapos yun lang, makukurakot lang pala ng mga politicians, ng mga contractors. Actually yung contractor parang Paul Guy din sila kasi kasabot. Hindi Paul Guy actually, kasabot sila kasi pinababayaan nilang humingi yung mga contractor sa kanila. O yung Diskaya, di ba, sabi bakit kayo yumaman nung panahon ni Duterte?
Kasi panahon ni Duterte marami silang projects. Bakit kayo yumaman? Kasi wala nang hihingi. Kaya ang dami nilang nabiling sasakyan. Yun lang yun eh. Ganun lang kasimple yun eh. Kaya sila maraming projects kasi nga may pera sila. Pag humingi itong ngayon itong administration na to, pag humingi itong isang politician, bigay kagad sila on the spot. Cash. Puro cash yan eh. Cash ang labanan kasi walang paper trail. Hindi mo pwedeng kasuhan ng isang tao na tumanggap ng lagay kasi may resibo nga. Kung walang bank transfer o na puro cash, wala. You cannot justify na paano mo papatunayan na naglagay ka nga kasi nga cash yung binigay mo, walang bank transfer, di ba? Kung may bank transfer, then sigurado huli mga politician. Yun nga, nakakalungkot kasi nga gusto pang dagdagan yung VAT na 12% to 15%. Nakakalungkot kasi nahihirapan na yung mga tao eh. Di ba mga cops? Nahihirapan na eh. Kami nga dito, hirap na hirap din. Pambayad sa bahay, ganun, pambili ng pagkain, hirap. Yet tataasan pa yung VAT. Yun nga, sa goods and services yan eh. So everything will go up, especially yung mga commodities natin, yung mga pagkain na binibili. Diba? Yung services niya, kakaibat yung pagta-transport ng gulay papunta sa or ng bigas sa isang lugar. Tataas kasi yung gasolina, meron din tax yan eh. Lahat nga may tax dito eh. Ang lalaki yan. Nakakalungkot. Kaya nga nung araw, yun nga, isang vlog ko. Kaya nung araw, mas gusto nila nung panahon ni Marcos Sr. Maganda ang buhay. Bakit? Wala kasing VAT noong araw. Yung value added tax, wala noon eh. Panahon na ni Corazon Aquino nung inimplement yung value added tax noon. That much, tapos ginawa nilang 12. Tapos ngayon gagawin pang 15. Nakakalungkot itong yung finance secretary. Why don't you pumunta ka sa Tondo, doon ka tumira ng isang linggo lang, challenge kita, tumira ka doon na isang linggo, tingnan mo kung ano mangyayari sa doon, kung gaano kahirap ang Pilipino. You remove everything, yung huwag ka magdala ng pera, konti lang dali mong pera, tingnan natin kung makasurvive ka rin isang linggo sa Tondo or somewhere doon sa mga slum area. Tumira kayo doon para malaman nyo, diba? Then sasabihin, ay ano nga pala nung 15% neto, grabe, talagang maghihirap ang Pilipino. So Mr. Secretary, Mr. Rectum, wag naman taas ng tax, nakukurakot na nga eh, di ba? Dapat bawasan na yan or totally tanggalin na. May isang senador na nagsasabi na dapat tanggalin na yung value added tax, which is wala naman talaga to nung araw eh. Nung panahon ni McCoy, wala. Kaya magandang buhay nung araw eh. Di ba? Kasi pag inalis mo yung VAT na yon, bababa ang presyo ng bilihin. Pag mababa ang presyo ng bilihin, yung sweldo ng tao lalaki kasi nga yung expenses nila liliit. Simple as that, liliit yung expenses kasi nga mura na yung mga bilihin, goods and services mura na, di ba? Wala na yung VAT na yan. So mas marami yung pera ng tao, mas yung ekonomiya mo mas lalaki or magiging active or yung buying power ng mga Pilipino mas lalaki kasi nga mas marami silang pera sa bulsa. Nakakalungkot pero Finance Secretary, Department of Finance Secretary, mag-isip ka naman po. Kung ang inisip mo lang sarili mo, paano namang yung milyong Pilipino? Ikaw nag-iisa ka lang, yung sarili mo lang iniisip mo. Alam ko kaya mo magbayad ng tax. Kasi ang dami mo na sigurong na Yun lang muna mga kus. Peace.